Dapat alam natin ito, mga kapatid, so that we can analyze our being. Kung alamin natin kung meron bang nakatirang masamang espiritu sa atin. Ang masamang espiritu na paaalis sa maraming paraan ng Diyos. Yung bautismo, isang paraan yon. Isa pang paraan, yung pangalan ni Kristo na ginagamit ng may karapatang paggamit. Ang isa pang paraan, yung pananatili ng Espiritu Santo sa atin, nag-aalis yun ng masasamang espiritu. Yung aral ng Diyos, yung salita na lagi nating napapakinggan pag tinanggap natin, ang sabi, alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ng pag-apaw ng kasamaan, tanggapin ninyo may kaamuan ng salitang itinanim. So yung salita, nag-aalis din yun ng masasamang espiritu sa buhay ng isang tao. At kung alam natin ito, we can analyze ourselves. We will know if we have sufficient knowledge about the spiritual matters of faith. We will know if there is an evil spirit dwelling within our person. If we can feel in our heart continuously, we can experience anger, hatred, bitterness towards, especially towards a brother in faith, that is a demon in us. Yung kasabihan that there is a monster in a man, totoo yun. The monster in a man is the spirit of wickedness that may be present in your person. If you feel like speaking a lie always, you have a spirit of demon that causes you to lie. Meron tao masyadong sinungaling. Meron naman tao mahilig magnakaw. Yung tinatawag nilang kleptomaniac, sasabihin niya yun daw ay sakit. Hindi totoong sakit yun. Espiritong masama yun na nasa isang tao na nag-uudyok sa kanyang laging magnakaw. Meron namang laging sinungaling. Meron namang mahilig maglasing hanggang sa maging drug addict na. Meron namang mahilig mandaya. Meron namang mahilig na yung espiritu ng kalibugan. Meron taong ganon, sobrang hilig sa laman. Yan mga iba-ibang espiritu ng kasamaang nasa tao. Ngayon, dapat alam natin, i-analyze ang ating sarili, meron ba tayo niyan? Isang kursong Kristiyano, yung mai-expel sa ating pagkatao yung masasamang espiritu. Kasi sinasabi ni San Pablo sa 2 Corintios 7, iyamang taglay natin ang pangakong ito, mga minamahal, magsipaglinis tayo ng lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So, sa iglesia, meron pa rin continuous na paglilinis ng karumihan ng laman at ng espiritu. Ang espiritu, pollutant yan eh. It mingles with our spirit to pollute our spirit. Yung masasamang espiritu. Evil spirits are pollutants to our spirit. And it mingles with our spirit to pollute our person, our thinking, our minds, the entire being of a man. And there are ways by which we will be able to, by the help of God, expel those spirits from our person. Firstly, in baptism, where evil spirits, in fear of God's word and power in the water of baptism, evil spirits are expelled through or out of a man. Another way of expelling evil spirits is by the powerful name of Christ. The mere mention of the name of Christ expelling spirits being used by somebody who has the right to use Christ's name, like the apostles of Christ. When the Apostle Peter, if you have noticed that, when the Apostle Peter was asked for alms by that person who is at the gate of the temple, and the Apostle Peter told him, silver and gold have I none, but such as I have, I give unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. You can see how powerful is the name of Christ that operates on a person even without hearing anything. Yet, you must remember that this lame person
this disabled person haven't heard anything about Christ. He was just asking for pity or mercy from the apostles, expecting to receive some money from them. But Peter said, "Silver and gold I have none, but such as I have I give to thee. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Meaning, the mere mention and the mere use of the name of Christ by an authorized person such as the Apostle Peter can expel also demons and can heal sicknesses and weaknesses in man. Another is by the continuous dwelling of the Holy Spirit in us, it expels any evil spirit in a person. Another still is by continuously hearing the word of God and accepting it, it expels superfluity of evil and naughtiness and filthiness in a person's being, as what is written in James 1:21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. As the Lord Jesus Christ said in 15:3 of the book of John, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. The word of God can cleanse our person from evil spirits. So there are so many ways that can be used or utilized or can be believed to expel evil spirits from the person of a man. Kung naiintindihan nyo ito, mga kapatid, matututo tayo ng kaparaanan para magtagumpay sa masasamang espiritu. Isang katotohanan na hindi nyo lang napapansin. Sa iglesia, walang nakukulam. Napapansin mo ba yun, Sis Luz? Totoo po yun, Brad Eli. Walang nakukulam sa iglesia. Magmasid ka, walang kapatid tayong nababalis, nakukulam, nababarang, wala. Sa buong kasaysayan ng pananatili ko sa iglesia, sa loob ng 45 taon, walang kapatid akong nakitang nakukulam. May nakita ako mangkukulam. Nung maanib, nawalan ng kapangyarihang mangulam. Yun ang nakita ko. Pero para may mabalitaan tayong kapatid, nakukulam, huwag kayong maniniwala sa ganyan, mga kapatid. Kasi, ang sabi sa Biblia, mas dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sa 4:4 ng unang Juan. Pakibasa mo nga sa English at Tagalog yon. Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Alam mo, dito sa kinaroroonan ko ngayon, kapatid na Luz, marami rito nagpa-practice ng witchcraft. May mga budos pa rito eh. May mga religion dito galing sa Africa. And I can sense, may mga espiritu talagang sa amin, nakapaligid. Merong mga, yung aking apo, nakakita ng isang batang putulang ulo sa bintana, nakalutang. Yung isa, yung anak naman ni Joke, takot nakakita raw siya ng nanaw, wawaw, parang mamaw ang ibig niya sabihin. Takot na takot yung bata. Alam ko merong ganun talaga eh. Kasi, nung umalis kami sa Pilipinas, siguro ibinalita ng mga masasamang espiritu dito na andyan ngayon yung kalaban namin dito. Kaya, so we are facing another kind of battlefield in this place. At ako, aware ako doon sa ganun. Laging ang panalangin ko sa Diyos. Wala kaming kakilala rito. Wala kaming malalapitan. But alam namin, ang Diyos ay hindi Diyos sa malapit lamang, kundi maging sa malayo. Pero kahit gaano sila kalaki, ang sabi ng salita ng Diyos sa atin, greater is He that is in you than that is in the world. Amen. Tama? Opo.
mas dakila siyang nasa inyo kaysa sa nasa sanglibutan. So, dapat nating maintindihan, mga kapatid, na sa ating pag-aaral, matuto tayong kumilala ng mga espiritu. Matuto tayong kumilala kung meron tayo sa ating pagkatao ng masasamang espiritu. Panahon para ating mapagtagumpayan ang labang ito, mga kapatid. Kung meron kang bitterness, yung kapaitan sa puso, sa asawa, sa kapatid, sa magulang, sa kapwa, alisin nyo yun dahil masamang espiritu yun eh. Yung espiritu ng kapaitan, mga pagkakagalit, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, yung kayabangan, yung pagmamapuri, yung pagiging chismosa, yung pag-iimbento ng masama, mangangatha ng kasamaan, mga masasamang espiritu yan eh. Galing lahat yan sa masamang si Satanas na pinipilit niya na ang bawat tao malagyan niyang mga yan, kapatid na Luz. Kung meron tayong sapat na kaalaman, meron din tayong sapat na kakayahan at paraan para makaiwas sa masasamang espiritu. Let us learn how to use moderation within ourselves and our being. Yun ang paraan para ma-expel yung masasamang espiritu eh.